Hi, good morning. So this week nga, medyo hindi na nga tayo ganun ka-busy kasi yesterday nagkaroon ng announcement si IRCC na hindi na nga nila extend yung lifting ng restriction ng 20 hours per week for international students. So meaning to say, starting this week, balik na ulit dun sa katulad dati na they're only allowed to work for 20 hours per week. Pero in my case, since tapos na nga ako mag-co-op, so basically inihintay ko na nga lang na ma-receive ko yung certificate of completion para makapag-apply na kami ng PGWP. Yung mga ibang classmates ko nga, na-receive na nila yung kanila kasi nag-request sila ng expedited process, pero may bayad siya ng $40. Pero since 1 week lang naman yung pagitan ng expedited versus yung normal process, so inintay ko na lang yung normal process. So ito nga kanina, inaayos ko na nga lahat ng documents namin. So in-upload ko na lahat ng mga requirements. So basically, hinihintay ko na lang yung transcript of record and yung certificate of completion, and then i-apply na namin yung PGWP. So for today, gusto ko lang sagutin tong question na to, no? Kasi even before, na-receive na rin ako ng mga tanong kung ano ba raw yung ginagamit ko na camera sa pang-vlog ko. So yung camera na yon, binili ko siya siguro mga around 2022 kasi yun nga, mahilig nga ako mag-take ng videos ng family ko, especially kapag nag-out of town kami or nag-out of the country. So yung ginagamit ko is yung GoPro Hero 10 kasi gusto ko nga ng action camera kasi like for example, nagpupunta kami sa beach para pwede ko siyang dalhin sa dagat and kahit mahulog siya, okay lang. So kapag nagkakayaan din kami ng trabaho ko before, maakyat din kami ng bundok, so talagang gusto ko ng action camera para kahit saan ako pumunta, pwede ko siyang gamitin. And nag-vlog nga ako dito, okay din siya kasi maliit lang siya, so medyo discreet, so hindi ka nagka-catch ng attention ng ibang tao. And last week, hindi nga ako nakapag-upload ng video kasi wala na nga yung camera ko. So yun nga, pinost ko siya sa Facebook Marketplace kung baka sakali lang, kung merong bibili sa ganung presyo. Well, nag-research din naman ako kung magkano pa yung bentahan, and then medyo tinaasan ko lang siya ng konti. So true enough nga, may nag-inquire sa akin last Friday. Siguro nag-message siya around, siguro after lunch na, and then nung kinagabihan, kinuha niya na kagad sa akin. So, wala na akong camera over the weekend, kaya wala akong na-take na video. Pero hindi naman ako masyado gumastos, no? Kasi relatively yung GoPro nga medyo mahal nga siya kumpara sa mga ibang brands. So binenta ko yung GoPro ko for $400. Pero yung nagugustuhan ko naman na camera, ang presyo lang niya is $420. So magdadagdag lang ako ng $20, updated na yung camera ko, pero hindi na GoPro yung brand. So ngayon gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung camera na binili ko. So based naman doon sa mga reviews na napanood ko sa YouTube, maganda naman siya, pero kung meron ko yung experience sa camera na to, please feel free na i-comment sa akin sa comment section. So ito na siya, Friday ko nabenta yung GoPro ko, and nung Sunday lang ako nag-decide na finally nga, ito bibiling ko na nga itong camera na to. So nung yesterday, Monday, tsaka ko lang siya na-receive, pero mga around 10 PM na, so sabi ko, papagpabukas ko na lang, ko na lang siya bubuksan. Ayun, pakita ko lang sa inyo kung ano yung binili ko. So, ang binili ko, ito nga, is yung DJI Osmo Action 4. And bumili rin ako ng mga accessories like ito, yung tripod. Ito na kasi yung pinakamura na nakita ko, parang nasa around $25 lang siya. And then of course, yung screen protector. So before, talagang nilagyan ko rin ng screen protector yung GoPro ko, and ito nga, bumili nga ako for dito sa bagong camera. Kasi like for example, nagpunta nga kami sa Niagara, buhat ko yung bata, and then nahulog nga from dun sa bulsa ko yung GoPro, so nabasag yung sa lens niya. So buti na nga lang, meron siyang tempered glass, kasi kung hindi, baka yung lens mismo talaga yung nabasag. Ano pa ba itong binili kong isa? Ayan, to is pa pala. Ayun nga, bumili rin ako ng silicone case para hindi magasgas tong camera. So adventure combo yung binili ko, no? Kasi ang difference niya, kapag yung standard package, yung camera ang talagang kasama, tsaka isang battery, while itong adventure combo,
Meron siyang kasama na dalawang extra battery at saka etong supposed to be tripod. Kaya lang medyo nalalakihan ako dito, so most likely ipopost ko rin to sa Facebook Marketplace para kahit paano mababa ko yung kung magkano ko siya nabili. So yun nga, ito yung camera. Tapos may kasama siyang parang pinaka-casing niya. Ito yung sinasabi ko na charging case and most likely nasa loob na rin yung battery. Ayusin ko na lang muna to and then pakita ko sa inyo mamaya kung ano na yung camera na gagamitin ko sa mga susunod na mga videos ko. So yun nga, natapos ko nang assemblein tong bagong camera ko. So nakabit ko na tong screen protector sa likod, sa harap, tsaka dun sa lens. And then ito nga yung magiging tripod. And kinabit ko na rin tong silicone case. Hindi ko pa lang siya mabuksan ngayon kasi nung sinak ko nga yung battery na kasama dito, hindi pa siya naka-charge. So right now, china-charge ko muna siya. I think meron pa akong kailangan mga i-download dito, like yung mga application para ma-transfer ko yung files from dito sa camera papunta rito sa cellphone ko. Yan nga, so pagbukas ko ng camera, ayusin ko pa yung mga settings. So as of the moment, hindi ko pa siya magamit. And almost 2 PM na. So ito na yung time na kailangan ko na sunduin yung mga bata. Simple lang naman yung vlogging setup ko. Wala akong mic, wala akong anything. So in the future, siguro pag magkaroon ng budget, baka possible na dagdagan ko siya ng mic. Pero for now, yan na lang muna. Sa mga previous videos ko, ganun lang din naman. Napalitan lang from GoPro lang, naging DJI Osmo Action 4. So for now, dito ko na lang muna ulit tapusin itong video. No? So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!